Umaga. Para sa ating talakayan ngayon ay ating susuriin at aalamin ang mga relihiyon at pilosopiyang umusbong sa rehiyon ng Asya. Pero bago ang lahat, maganda siguro na magkaroon muna tayo ng paunang kaalaman patungkol sa pagkakaiba ng pilosopiya at relihiyon. Simulan natin sa pilosopiya. Kapag sinabi nating pilosopiya, ito ay mula sa salitang Griego na pilos at sophia. Philo means love at Sophia means knowledge or karunungan, meaning love of wisdom. Kung saan dito nagkakaroon tayo ng pagtatanong dahil yung ating curiosity ay gumagana. Nagiging palatanong tayo nang sa gayon ay madagdagan ang ating kaalaman. Madagdagan ang ating karunungan pagdating sa iba't ibang bahagi at parte ng ating buhay. Kung titingnan naman natin ang relihiyon, ito naman ay mula sa salitang Latin na religare, na ang ibig sabihin ay pagbuklurin or to bind, pagsamahin. Maganda sigurong tingnan natin ang relihiyon bilang isang organisadong sistema kung saan naglalaman ito ng mga paniniwala, tradisyon ng iba't ibang mga relihiyon na umusbong hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo. Simulan natin sa mga relihiyong umusbong sa Asya. Una, ang Hinduismo. Yung nakikita nyo nga picture dito sa may kaliwang screen, kaliwang bahagi ng inyong screen, ay tinatawag na Om, A-U-M, no? Because it symbolizes universe or the ultimate reality. Ito, ang relihiyong ito, ang Hinduismo ay umusbong sa India, no? Pinasimulan ito ng mga Aryans. Maituturing na polytheistic ang relihiyon na ito kung saan sumasamba sila o naniniwala sila sa maraming Diyos, no? Sa iba't ibang Diyos ng iba't ibang halimbawa na lamang ay bahagi ng kalikasan, katubigan, destroyment or heaven, iba't iba, no? Na bahagi ang kanilang tinitingnan pagdating sa kanilang Diyos, kung saan maituturing natin na isang polytheistikong relihiyon. Poly means marami, theism means God, many gods, no? Sunod, ang kanilang relihiyon ay sacred scripture, yung kanilang banal na aklat. Ang tawag dito ay Veda, kung saan naglalaman ito ng mga batas, naglalaman ito ng mga kasulatan, katuruan ng kanilang relihiyon. Dito rin ang primary, no, beliefs o paunang paniniwala, the core teaching of Hinduism, tinuturo nito kung paano magkakaroon ng mahaba at mabuting buhay ang tao. Dako tayo sa ilan pang paniniwala ng mga Hindu. No, yung makikita nyo dyan, for sure, karamihan sa inyo ay familiar na sa simbolo na yan. Iyan yung swastika kung tawagin. No? It means conducive to well-being dahil tinitingnan nito, ito ay sumisimbolo sa kasaganahan, no? Sa prosperity at mabuting kapalaran. Ngayon, ilan pa sa kanilang paniniwala ay ang pagkakaisang espiritual. Ibig sabihin, no, nagkakaroon tayo ng matibay na koneksyon sa mga Diyos at Diyosa sa kanilang relihiyon. Sunod na kanilang ipinopromote o inilulunsad ay ang pagpapahalaga sa mga bagay na may buhay. Naniniwala sila na lahat ng bagay na nandito sa ating mundo, sa ating daigdig, ay mayroong kaluluwa at mayroong buhay. Katulad ng nabanggit ko, sila ay polytheismo o polytheistikong relihiyon, maraming Diyos at Diyosa. Sunod, naniniwala rin sila sa reincarnation o reincarnasyon, na kapag sinabi nating reincarnasyon ay the cycle of birth, death, and rebirth. No? Mabubuhay ka, mamamatay ka, at muli kang ipapanganak. No, ibig sabihin, marahil kung ikaw ay nabuhay na isang mayamang tao nung una mong buhay, atas namatay ka, maaaring magbago ang iyong estado sa iyong ikalawang buhay, depende sa kabutihang iyong ginagawa. Sunod, karma. Naniniwala sila sa karma. Gayon din naman tayong mga Pilipino.
Pero sa atin, kapag sinabing karma, more on negative side. No? Ay, makarma sana si ganito, si ganyan. Pero pagdating sa paniniwala ng mga Hindu, kapag sinabi mong karma, pwede rin itong pumatungkol sa mga mabubuting bagay. No, na kapag gumawa ka ng mabuti, ang babalik sa iyong karma ay mabuti rin. At kapag gumawa ka ng masama, gayon din naman yung babalik sa iyo, kasamaan. Pangalaw sa huli, lahat ay para sa Diyos. Lahat ng ginagawa ng mga Hindu ay laan lamang para sa kanilang Diyos. Panghuli, caste system or sistemang caste. Dito makikita natin paano hinahati o nahahati ang mga tao batay na rin sa kanilang kakayahan at kapasidad. Tingnan natin itong caste system. No? Kung makikita nyo, yung mga nasa taas ay ang mga Brahmins. No? Sila yung mga pare at mga guro. Mind you, teachers. Mataas ang pagtingin nila sa mga guro pagdating sa relihiyon ng Hinduismo. Sumunod ay ang Kshatriyas, ang mga mandirigma at ang mga namumuno sa lipunan. Pangatlo ang Vaishyas, mga magsasaka, traders, negosyante, merchants. Pang-apat, ang Shudras o yung mga ordinaryong manggagawa sa kanilang lipunan. At panghuli naman, ang Dalits. No? Sila yung mga street sweepers, cleaners. No? Ang tawag sa kanila kalimitan ay outcast or untouchables. Bakit? Sila yung mga pinandidirihan sa lipunan. Sila yung mga pinakamabababang uri pagdating sa lipunan ng mga Hindu. Isunod natin ang Akshardham Temple in Delhi, kung saan ang Akshardham Temple ay itinuturing na world's largest Hindu temple. Ito yung pinakamalaking Hindu temple kung saan nagtitipon-tipon ng mga Hindu upang sumamba. Isunod natin ang Buddhismo. Buddhism is the fourth largest religion in the world, no? Pang-apat sa pinakamalalaking relihiyon sa buong mundo. Ngayon, tingnan natin yung ilan sa mga paniniwala at prinsipyo ng relihiyon na ito. Una, si Siddhartha Gautama ang nagtatag ng relihiyong Buddhismo. No? Si Buddha kung tawagin natin. At mamaya malalaman natin bakit ba siya tinawag na Buddha. Sunod, ang kondisyon ng tao, ng sakit, ng pagtanda at ng kamatayan. Alam nyo, si Siddhartha Gautama, umandar yung kanyang pagiging palatanong, yung kanyang pagiging, yung curiosity na tinatawag, kung saan gusto niyang malaman ang cycle at magkaroon ng kabuluhan ang kanyang buhay. Kung saan dito nakita niya na ang buhay pala ng tao ay umiikot sa siklo ng sakit, pagtanda, at panghuli nga ay dadako ka sa kamatayan. Sunod, no, ang asceticism. Kapag sinabi naman nating asceticism, no, marahil magtatanong kayo, sir, ano po ba yung ascetismo na tinatawag? Ano po ba yung mga prinsipyo nito? Ang asceticism, no, ang asceticism dito tinitingnan natin, ina-avoid natin yung pleasure, no? Iniiwasan natin yung kagustuhan natin. Yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Ito yung ayaw na ayaw pagdating sa relihiyon ng Budismo, the avoidance of pleasure, no? Dapat daw malayo tayo bilang tao sa mga makamundong mga kagamitan, sa mga makabundong bagay, no? Dahil ito daw ang nagdudulot sa atin para hindi natin makamit yung kaliwanagan or yung enlightenment na tinatawag. Sunod, ang gabi ng dakilang renunciation or the night of renunciation, no? The great renunciation or holy renunciation. Dito naman, ito ay pumapatungkol kung saan nakamit na ni Buddha, ni Siddhartha Gautama, ang tinatawag nating enlightenment o yung kaliwanagan, no? At nung makamit nga ni Siddhartha Gautama yung enlightenment na tinatawag sa Budismo, no, sa relihiyon ng Buddhism, ay sinimulan niya na ang pangangaral at nagsimula siya sa sermon sa Banares, kung saan ipinalaganap niya, no, ang pagkamit sa tinatawag na enlightenment.
Sunod, may dalawang pangunahing uri, no, ang Buddhism. O paano ba nahahati ang Budismo? Merong dalawa. Una ang Mahayana, sunod ang Theravada. Pag sinabi nating Mahayana, dito kinikilalang Diyos si Buddha. No, hindi lamang siya mga guro o hindi lamang siya guro, no? Siya ay isang Diyos. Kalimitan makikita natin ang Mahayana Buddhism sa south or sa east, no, sa eastern part of Asia, sa China, sa Korea, Japan at sa Southeast Asia nga sa Vietnam, no, at sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sunod naman ang Theravada Buddhism, no? Na kapag sinabi namang Theravada Buddhism, kung sa Mahayana ay kinikilalang Diyos, si Siddhartha Gautama o si Buddha, sa Theravada Buddhism naman, no, kinikilala si Buddha hindi bilang isang Diyos, kundi bilang isang guro at banal na tao. No, hindi siya kapantay ng mga Diyos, ngunit isa siyang teacher, guro at banal na tao. No, gayon din makikita natin ang practice na to, ang Theravada Buddhism sa Sri Lanka, Myanmar, Thailand, at sa Laos. And gayon din, no, of course, sa Cambodia. Pero meron pang isa na kung paano nahahati ang Budismo. May isa pang hindi nabanggit sa inyong aklat. At ito ay ang Vajrayana Buddhism. No, ang Vajrayana. Kung saan kapag sinabi nating Vajrayana, dito gumagamit sila o pinahahalagahan nila yung salitang meditation. Na mahalaga raw magkaroon ng peace of mind. Mahalaga daw magkaroon ng proper thinking, no, ang isang tao. Concentration, kumbaga. Next, no, ilan sa mga katuruan ng Budismo ay ang tinatawag nating Four Noble Truths or apat na dakilang katotohanan. No, kumbaga, this is the source of all Buddha's teaching. Ito yung lahat na nilalaman ng katuruan ni Buddha. Una, ang buhay at ang pagdurusa ay hindi mo mapaghihiwalay. Totoo naman. Ito ang sinasabi ng unang katuruan sa Four Noble Truths ng Buddhism. No, kaakibat na raw ng buhay ng tao ang maghirap siya. Pangalawa, pagnanasa ang sanhi ng pagdurusa. Yung mga hilig daw natin, no, ang nagiging sanhi ng mga kasalanan at sufferings natin. Hindi daw natin ito maitatanggi. Kaya nga isa sa prinsipyo ng Buddhism ay ang tinatawag na asceticism o paglayo mo sa mga makamundong bagay na nagdudulot ng kasalanan. Sunod, no? Mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. Malalayo daw tayo sa kasalanan at sa suffering kung aalisin natin yung mga makamundong bagay na gusto natin. Pang-apat, maaalis ang pagnanasa kung susunod sa 8 landas at matatamo ang tunay na kaligayahan. Alam nyo, ang end goal ng Buddhism is ang tinatawag nating nirvana, no? Nirvana, kaliwanagan at kaligayahan. Kung saan sa nirvana daw, wala na daw paghihirap. Wala na raw suffering na tinatawag. At para daw makamit natin yung ating nirvana, dapat daw sumunod tayo sa 8 landas na tinuturo ng Buddhism. Ano ba yung 8 landas or eightfold paths na tinuturo ng Buddhism? Una, right thinking. Tamang pag-iisip. No? Dapat marunong doon tayo mag-discern ano ang tama at mali. Sunod, tamang aspirasyon. Alamin natin kung ano yung mga dapat nating aspire. Gusto, plano. Sunod, tamang pananaw. Your understanding. No? Your point of view. Sunod, intention o tamang intention. Tamang pagsasalita. No? Tamang pagkilos. Tamang hanap buhay. At panghuli, tamang pagkaunawa or right understanding. Ito daw yung 8 bagay or eightfold paths na dapat nating gawin para daw makamit natin yung nirvana na tinatawag. Isunod natin ang Jainismo. No, ayon sa Veda, ang Jainism daw o ang relihiyon ng Jainismo ay itinatag ni Sabha, no? Ngunit ang tinuring o tinaguri ang pinuno nito ay ang
ay si Prinsipe Vardhamana o ang mas kilala sa tawag na Mahavira. Siya ang tinaguriang great hero o dakilang bayani ng Jainismo. Ngayon, ano ba yung mga doktrina or prinsipyo, paniniwala ng mga Jains na tinatawag? Katulad sa Buddhism, meron din silang tinatawag na ascetismo o yun nga, yung pag-iwas mo sa pisikal na kasiyahan at dapat daw mamuhay ka ng simple. Sunod, pinopromote din nila yung ahimsa na tinatawag or non-violence kung saan kapag daw meron kayong gusot, problema, hindi pagkakaunawaan, dapat daw pairalin ang pagiging non-violent act ng mga tao. Pangatlo, ang mga sermon, ang mga katuruan ng mga Jains sa Jainismo ay tinipon sa 46 na libro at ito ang tinatawag na agamas. Ngayon, ano pa yung mga paniniwala nila para makamit din yung tinatawag na nirvana, no? Una, tamang conviction. Sunod, tamang karunungan o karunungan. Pangatlo, tamang pag-uugali. No? Ito daw yung 3 hiyas ng kaluluwa para makamit daw natin yung tinatawag na nirvana. Sunod, dako naman tayo sa paniniwala ng mga Sikh o ng mga Sikhism, no? O ang Sikhismo. Ito ay umusbong sa hindi pagkakaunawaan ng mga relihiyon, partikular na ang Hinduismo at Islam. Sabi ng mga Hinduismo, dapat daw ay marami tayong mga Diyos, si Brahma ang ating sambahin. Ngunit sabi naman ng Islam, hindi, dapat si Allah ang ating sambahin. Dito nakikita natin merong tunggalian ng paniniwala. At dahil nga sa hindi pagkakaunawaan ng dalawang relihiyon na ito ay umusbong ang tinatawag na Sikhism upang pagkasunduin ang paniniwala ng dalawang relihiyon na ito. Ngayon, ang itinuturing nilang tagapagtatag nito ay si Baba Nanak or mas kilala rin sa tawag na Guru Nanak. Sunod, ano ba yung mga paniniwala ng Sikhism o ng Sikhismo? Una, reinkarnasyon, katulad ng nabanggit kanina, reinkarnasyon, the cycle of birth, death, and rebirth. Ang muli mong yung pagkabuhay, pagkamatay, at muling pagbalik sa lupa sa pamamagitan ng ibang katawan. Sunod, dapat daw makamit natin ang tinatawag na nirvana. Kapag sinabi nating nirvana, ito daw yung katayuan o kalagayan ng pagiging malaya. Nawala na raw yung tinatawag nating konsepto ng paghihirap o pagdurusa, the cause of suffering. Ngayon, nagbigay din sila ng 5 dahilan. Ang 5 pangunahing bisyo na nagdudulot daw ng kasalanan at para daw hindi maligtas yung tao. Una, pagnanasang sexual. These are the 5 cardinal vices according to Sikhism. 5 pangunahing bisyo according sa Sikhismo. Una, pagnanasang sexual. Pangalawa, yung sobra daw magagalitin o yung galit. Pangatlo, kasakiman. Yung gusto mo sa lahat. Pang-apat, pagkamakamundo. Yung sobra mong gusto yung mga bagay na nandito lang sa lupa o nagdudulot ng mga kasiyahan sa atin, pansamantalang kasiyahan. At panlima, kahambugan. Yung masyadong gusto, yung dito tinitingnan mo na dapat ikaw lagi, dapat sa'yo lahat. Isunod natin ang Judaism o Judaismo. Of course, Judah. Ito ay pinaniniwalaan na ito ang relihiyon ng mga Hudyo at ng mga Israelita. Ito rin ang itinuturing na pinakamatandang relihiyon sa daigdig. Ngunit bago ang lahat, yung nakikita nyong simbolo sa Judaism, ang tawag dyan ay Star of David. Between ni David. Sir, anong purpose ngayon? Bakit may tinatawag na between ni David? Si Haring David ang pinaniniwala ang isa sa pinakamahusay na pinuno nung mga panahon nila, kung saan sa pamamagitan daw ng Star of David ay mas naniniwala ang mga Hudyo na
Sila ay ginagabayan sa anumang laban, sa anumang kanilang harapin ay ginagabayan sila ni Haring David sa pamamagitan ng Star of David. Sa pagpapatuloy, ito rin ay isang monotheistikong relihiyon. Kapag sinabi nating monotheistic, mono means single, theo means God, single God, o nag-iisang Diyos. No? Naniniwala sila na iisa lamang ang Diyos. Naniniwala sila na si Yahweh ang kanilang Diyos Ama. No? Sunod, meron din silang banal na aklat kung saan naglalaman ito ng batas at aral. Ito ay tinatawag na Torah, no? Naglalaman ito ng kanilang katuruan, partikular na ng mga dapat sundin at dapat nilang gawin, batas at aral, kumbaga. Ngayon, meron tayong tinatawag na 5 banal na aklat ni Moses, no? Kung saan si Moses daw ang nagsulat nito. Una, Genesis. Ito yung mga unang makikita nyo sa Old Testament, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. No? Sunod, nabanggit din no na ang kanilang Diyos ay Pastor, paano nila nalaman ang Diyos nila ay si Yahweh? Ito ay sa pamamagitan ng tetragrammaton na tinatawag. Tetragrammaton. YHWH, 4 na letter. YHWH. Kaya nila nalaman na ang translation daw nito ay Yahweh. No, kaya naging si Yahweh o si Yahweh ang kanilang pinakadakilang Diyos. Ano pa ngayon ang iniuutos ng Judaism? Sa kanila din nag-ugat o nagsimula ang 10 utos ng Diyos. No, pero bago ang lahat, yung simbolo naman na nakikita nyo sa inyong screen ay ang tinatawag na menorah. No, meron tong 7 na parang tayuan ng kandila. Yung 6, yung 3 sa kaliwa, 3 sa kanan, sinisimbolo daw nun ang karunungan ng tao. At yung tayuan sa gitna, yun daw ang ilaw ng Panginoon, the light of God, kung saan siya daw yung nagsisilbing gabay sa ating karunungan. Okay, tuloy. Ano ngayon yung 10 utos ng Diyos? No? Na ito rin naman yung naging basihan ng ating core teachings. Ibigin mo ng lubos ang iyong Diyos, ng higit sa lahat. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. No, yun naman, kung isa-summarize natin, kung bubuo din natin ang 10 utos ng Diyos, meron lamang itong 2. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili at ibigin mo ang iyong kapwa. Sunod, dako naman tayo sa Kristyanismo. Tayong mga Kristiyano na tinatawag. Kung ang Judaismo ang pinakamatandang relihiyon sa buong mundo, no, at ang Buddhism naman ang 4th largest religion in the world, maituturing na pinakamalaking bilang, pinakamalaking relihiyon ang Kristyanismo. Makikita natin ito hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo kung saan ang kanilang paniniwala, no, si Hesukristo ang tagapagligtas, ang siyang tumubos sa sanlibutan, ang siyang nagpaalis sa kasalanan, no. Pinakamalaking denomination ng Kristyanismo ay ang Katolisismo, no. Bahagi lamang ang Catholic Church ng tinatawag nating Christianism, kumbaga umbrella term. No, ang kanilang sagradong aklat ay tinatawag na Biblia, kung saan ito yung ginagamit natin ngayon, composed of 66 chapters and Old Testament and New Testaments. No? Meron tayong 7 sacrament o yung 7 core teachings na dapat daw meron o tanggapin ng isang Kristiyano Katoliko. No? Una, binyag, baptism, no? Kung matatandaan natin nung tayo ay mga bata, ay tayo ay bininyagan. Tayo ay binuhusan ng banal na tubig ng ating mga ulo. Sunod, ang kumpisal, kung saan dito sinasabi natin yung ating mga kasalanan, no? Pangatlo, no, ang komunyon o yung pagsubo natin or pagtanggap natin sa katawan ni Kristo. Pang-apat, kumpil o yung confirmation, kung saan mas pinatitibay ang ating pagsapi, pananalig at pagtanggap sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Panlima, pagpapahid ng langis sa may sakit, no, anointing of the sick,
no? At pang-anim, banal na ordinasyon, ito yung pagpapari at pagmamadre. At pang-pito ay ang kasal, sakramento ng kasal. Nais ko lamang linawin, again, 66 books ang meron sa Biblia. Panghuli, Santo Papa, ang pinakamataas o itinuturing na pinuno ng simbahang Katoliko. Dako naman tayo sa relihiyon ng Islam, no? Ito rin ay tinatawag na Aslama, no? Kung saan dito nagmula ang salitang Islam. Ngayon, ano yung mga itinuturo ng paniniwala o relihiyon ng Islam? Una, no, kapayapaan at pagsuko sa kalooban ni Allah. Ito rin ay isang monotheistikong relihiyon kung saan single truth o single God yung kanilang sinasamba, which is si Allah nga. No? Naniniwala sila na dapat daw para magkamit tayo ng kapayapaan, ng kaligtasan, dapat daw tayo ay maging sa ilalim. No? Tayo daw ay isuko natin lahat sa kalooban ni Allah at sumunod sa kanyang kautusan. Sunod, no, ang naging kumbaga naging successor nito o naging propeta ni Allah dito sa lupa ay si Muhammad, no, the seal of the prophets. Ngayon, kumbaga may dalawang sekta ang Islam, isang Sunni at saka isang Shia, no, Sunni at Shia. Ngayon, yung mga Sunnites may pagkakaiba tong dalawa eh. Nagtatalo tong dalawa pagdating sa kung sino ang susunod kay Muhammad. No, ang sabi ng mga Sunni, dapat daw yung susunod na o yung successor ni Muhammad, kahit daw hindi niya kamag-anak, pwedeng sumunod na propeta. Pero ang sabi ng mga Shias, no, Shiites, hindi. Dapat ang susunod na propeta, ang successor ni Muhammad ay dapat kadugo niya, relative niya, kamag-anak niya. Ang gusto nga ng mga Shiites yung son-in-law ni Muhammad. Ngayon, ano pa yung mga itinuturo at paniniwala ng Islam? Una, yung kanilang banal na aklat na Quran. No, dito ito naglalaman ang salita ni Allah kay Muhammad kung paano ginamit si Angel Gabriel para iparating ang kasabihan, kautusan ni Allah. Sunod, ang risala. Alam nyo, naniniwala tayong mga Katoliko na si Jesus Christ ang huling mensahero o messenger of God. No? Pero pagdating dito sa Islam, sabi nila na una daw si Abraham, sunod si Noah, Moses, dumating si Jesus Christ pero hindi daw nagtapos sa kanya. Sumunod daw si Muhammad. No? Siya daw ang huling propeta ni Allah. Siya at gayon din ay hindi nila itinuturing na anak ng Diyos si Hesukristo. Dako naman tayo sa 5 haligi ng Islam, no, the foundation ng paniniwala ng relihiyong Islam. Una, ang shahada, no, ito daw yung pagsaksi natin na walang ibang Diyos kundi si Allah, no, at si Muhammad naman daw yung kanyang propeta. Sunod, ang sala or tungkulin nating pagdarasal. Alam niyo ba na 5 beses nagdarasal sa isang araw, no? Mula madaling araw ang mga kapatid nating Islam o Muslim, no? Pangatlo, ang sakat, no, o kawanggawa or pag-aabuloy kung saan dapat daw yung kayamanan natin ay ibahagi sa mga nangangailangan, no? Pang-apat, som o pag-aayuno, no, kumbaga pag-iwas mo sa mga pagkain, inumin, no, at mga kahiligan ng laman na tinatawag. No, ito ay umaabot ng 40 days mula 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Yung tinatawag na Ramadan, kumbaga. No, at panghuli, yung Hajj, yung paglalakbay patungo sa Mecca. No, paglalakbay patungo sa Mecca or Makkah. Ngayon, dako naman tayo sa Zoroastrianismo o Zoroastrianism. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamatandang relihiyon sa daigdig. Yung simbolong nakikita nyo sa inyong screen ay ang tinatawag na Faravahar, no? Faravahar.
Har. No, ito ay isa sa mga kilalang simbolo ng ancient Persia, ng Imperyong Persia, kung saan sinisimbolo nito, no, that Ahura Mazda is their main god or the god of Zoroastrianism, no. Sunod, no, si Zarathustra ang pinaniniwala ang tagapagtatag nito, at si Ahura Mazda naman ang Diyos ng kabutihan at ang dakilang Diyos ng Zoroastrianism. Pero katulad naman talaga sa isang relihiyon, laging may tunggalian. Kung si Ahura Mazda ang Diyos ng kabutihan, meron ding Diyos ng kasamaan. Ito naman ay si Ahriman, no, si Ahriman. Gayon din, no, may tinatawag din tayong Send Avesta. Kapag sinabi nating Send Avesta, ang Send Avesta naman ay ang kalipunan, no, ng mga turo, ng mga karunungan ng kanilang relihiyon, no, the Send Avesta. Ngayon, naniniwala din ang mga Zoroasters, no, na merong dalawang uri o puwersa sa daigdig, two forces of the world. Una, kabutihan, which represents Ahura Mazda. Sunod ay kasamaan, no, represented by Ahriman. No, pero ang itinuturo ng Zoroastrianism ay dapat daw pairalin natin sa mundong ito ang pag-ibig at kabutihan. No, laging mangibabaw ang pag-ibig, pagmamahal at ang kabutihan natin sa kapwa. That's the end of my presentation. But now, maganda sigurong pag-isipan natin kung ang salitang relihiyon ay mula sa salitang religare, which means to bind, pag-isahin, pagsamahin. Bakit kadalasan ito yung nagiging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay, pagkakaaway-away, pagkasira ng kapaligiran ng mga tao? Maaari natin itong pag-isipan, no? Ibig sabihin ng reliyon, pag-isahin, pagsamahin. Pero bakit nagiging sanhi din ito para mag-away-away tayo sa iba't iba nating paniniwala? Sunod, bilang inyong takdang aralin mula sa naging talakayan natin ng mga relihiyon at filosofiya, pumili ng 3 relihiyon o filosofiyang umusbong sa Asya at isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito gamit ang tri-Venn diagram na nasa ibaba. Kumbaga may 3 bilog dyan sa nakikita nyo sa inyong screen. Pipili lamang kayo ng 3 relihiyon na umusbong sa Asya at lalagay nyo kung ano yung paniniwala nila, ano yung pagkakaiba at ano yung kanilang pagkakatulad. Narito ang ilan sa mga sangguniang aking ginamit sa ating lecture patungkol sa mga relihiyon at filosofiyang umusbong sa Asya. Dito nagtatapos ang ating talakayan pagdating sa mga relihiyon at filosofiyang umusbong sa Asya. Maraming salamat.